Nakaamba sa susunod na linggo ang natigil pasada ng Transport Group na Manibela. At para siguraduhin na hindi maapektuhan ang mga commuter, magigipagdialogo ang Transportation Department sa grupo. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Ang pampaserong jeepney ang pangunahing sinasakyan ni Ira sa pagpasok sa eskwelahan. Kaya nang malaman niya magkakaroon ng 3 araw na tigil pasada ang Transport Group na Manibela sa susunod na linggo, labis siyang nabahala. Bagamat naunawaan niyang hinaing ng grupo, nag-aalala siyang mahirapan sa pagko-commute. Palagi po ako nagko-commute at kailangan ko po palagi ng jeep para pumunta ng school. Mahihirapan po ako kasi wala naman po akong sariling service po. Samantala, tuloy naman ang pagpasada ni Ray sa susunod na linggo. Dahil ito ang kanyang pangunahing kabuhayan para sa 2 niyang anak na nag-aaral. Ang isa ay nasa kolehiyo na. Kami tumitigil kasi doon naman kami kumukuha ng pagkain namin araw-araw. So tigil din ang kain pagka hindi kami namasada. Upang matiyak ang kapakanan ng mga commuter, inatasan ni DOTR Secretary Vince Dizon si DOTR Assistant Secretary for Road Transport and Non-Infrastructure Joscoro Jojo Reyes na pangunahan ng pakikipagdialogo sa mga kinaukulang transport group. Umaasa ang kalihim na salip na ituloy ang tigil pasada, magkaroon na lamang ng maayos na usapan upang masigurong hindi maapektuhan ng mga commuter habang isinasaalang-alang din ang kapakanan ng mga jeepney driver at operator. Tiniyak ni Secretary Dizon na pakikinggan ang mga alalahanin ng transport sector upang mapabuti ang pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program. Kasabay nito, naghahanda ng DOTR, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na hindi maapektuhan ang mga mananakay. Patuloy rin ang koordinasyon ng DOTR sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at local government units upang maglaan ng libreng sakay para sa publiko. Nauna nang inanunsyo ni Manibela Chairman Mar Valbuena na nakatakdang isagawa ang transport strike sa March 24, 25 at 26 dahil sa issue ng consolidation ng public utility vehicles. Batay sa datos ng LTFRB, nasa 86% na ng mga PUV ang naisailalim sa consolidation bilang bahagi ng modernization program ng pamahalaan.